Alam ko na hindi niyo magugustuhan ang ginagawa ko. Alam ko na pandidirihan niyo ako. Dahil kahit ako, nandidiri na rin sa aking sarili. Ngunit, hindi ko pinagsisisihan na sumugal ako sa ganitong paraan para sa iyo, Nay. Kaya nakikiusap ako. Sana gumising na kayo nang matapos ng lahat ng ito. Taon 2009, Quezon. 10:00 ng gabi, isa-isa nang nagbababaan ang mga pasahero ng bus. Mula pa sa probinsya ng Samar ang dalagang si Leia. Yun ang unang pagkakataon na bumiyahe siya sa malayong lugar. Sumabay na siya sa mga pasahero na tila ba nag-uunahan sa pagbaba. Kinakabahan at tila nahihilo sa halo-halong ingay na kanyang naririnig. Ramdam niya na rin ang pangangasim ng kanyang sikmura. Nang tuluyang makababa ay panay-iwas pa siya sa mga pasahero na wala nang pakialam sa kanilang mga nababangga. Pinilit niyang tumabi sa medyo maluwag-luwag na pwesto. Tumayo habang hawak ang kanyang may katamtamang laking bag na nagpalingon-lingon sa paligid. Saan kaya ako magpapalipas ng oras? Sana makahanap ako agad na mapapasukang trabaho. Magkano na lang ang laman ng wallet ko? Kapag nagkataon, baka maging palaboy ako dito. Habang nakatayo ang dalaga, bigla na lamang hinablot ng isang lalaki ang kanyang hawak na bag at nagtatakbo yun ng mabilis. Hoy! Magnanakaw! Ibalik mo sa akin yung bag ko! Tulong! Sa bilis ng magnanakaw, walang nagawa ang mga taong naroon. Napaupo na lamang siya sa isang tabi at napahagulhol. Maya-maya, nilapitan siya ng isang dalaga na may bitbit na styrofoam at suka na nakalagay sa bote ng soft drinks. Miss, okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Yung kasing bag ko eh. Nanakawan ka. Pambihira naman talaga oh. Paano na yan? Taga saan ka ba? Gusto mo bigyan na lang kita ng pamasahe pa uwi sa inyo? Malapit lang ba dito ang bahay mo? Ang totoo, galing pa ako ng Samar. Wala pa akong pupuntahan dahil nagbabaka sakali lang ako makahanap ng mapapasukan na trabaho. Samar? Ang layo pala ng pinanggalingan mo. Paano yan? Ay, visit kasi mga magnanakaw yan eh. Hindi man lamang lumaban ng patas sa buhay. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Malapit lang naman ang bahay ko dito, isang sakay lang ng tricycle. Kesa naman iwan kita mag-isa dito. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Talaga? Isasama mo ako sa bahay nyo? Oo, wala namang problema kung gusto mo. Ay, siya nga pala, ako si Sheena. Ikaw, anong pangalan mo? Leia ang pangalan ko. Tatanuin kong malaking utang na loob to sa'yo, Sheena. Kung gusto mo, tutulungan kita magtinda ng... sigurado ka? Kaya mo magtinda ng balot? Oo naman. Mula nung bata ako, sanay ako maglako. Nung buhay pa kasi yung lola ko, mahilig yun magluto ng mga kakanin. Mabuti naman. Sakto naghahanap rin talaga ako ng katuwang namin ni Emong sa pagtitinda. Maliban kasi rito, meron akong stall ng mga tusok-tusok. Yung kaibigan ko nagbabantay. Ay, siya, mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan, ha? Ay, pagod na ako, tsaka inaantok na rin ako. Sigurado, ikaw pagod ka rin sa biyahe. Nagugutom ka na rin siguro. Di bale, magkape tayo habang nagkukwentuhan sa bahay. Ay, pati tuloy mga damit mo na dali na magnanakaw. Pero mukhang magkasukat naman yata tayo. Pahiramin na lang kita ng damit ko. O di kaya bibigyan kita ng mga hindi ko na nagagamit. Tumango na lamang si Leia at labis na nagpasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng kamalasan na pinagdadaanan ay para namang hulog ng langit na nakita at nakilala niya si Sheena noong mga oras na yun. Naglakad ng kaunti, sabay tumungo sa may paradahan ng tricycle ang dalawang dalaga. Ilang minuto lamang ay nakarating na sila sa bahay ni Sheena. Katamtaman lamang ang laki noon, ngunit maayos ang mga gamit sa loob. Dahil sanay sa simpleng bahay lamang sa probinsya, ay gandang-ganda na si Leia sa bahay na yun. Agad na nagtimpla ng kape at kumuha ng tinapay si Sheena para sa kanilang dalawa ni Leia.
magkape muna tayo at saka itong tinapay, oh. Salamat. Ang ganda naman ng bahay mo at napakaraming gamit. Ikaw lang bang mag-isa dito? Oo, nasa ospital kasi yung nanay ko. Mahigit 1 taon na siya ron kaya ako lang mag-isa dito. At hindi naman pwedeng tumigil ako sa pagtatrabaho dahil malaki ang bayarin ko sa bill sa ospital at saka sa kung ano-ano pa. Kaya kailangan kong kumayod para mabuhay kami. Ano bang sakit ng nanay mo? Ay, na-stroke siya. Ayun, sabi ng doktor may pumutok na ugat sa utak niya kaya, ayun, hindi rin nila alam kung may tsansa pa siya magising. Pero umaasa ako na gagaling pa rin siya. Mabigat palang pinagdadaanan mo pero nagawa mo pa rin akong tulungan. Maraming salamat ha. Huwag ka mag-alala, tuturuan din kita sa paraan na alam ko. Ang totoo niyan, sapat na sa akin na patirahin mo ako dito kapalit ng pagtitinda ko. Masipag naman ako kaya makakaasa ka na hindi ako magiging sakit ng ulo mo. Kailangan mo pa rin ng pera para sa sarili mo. Ay, siya nga pala. Anong naisip mo at dumayo ka rito sa lugar namin? Ang totoo, lumayas ako sa amin. Hindi ko na kasi kayang pananakit ni nanay at ng lasenggo niyang asawa. Anak niya ako sa pagkadalaga. Hindi rin kami magkakasundo ng mga kapatid ko. Nung mamatay si Lola, napilitan si nanay na dun muna ako sa kanya. Kaya lang, ewan ko ba, yung galit niya sa tatay ko sa akin niya ibinubuntong. Tapos yung asawa niya, pinag-iinitan naman ako. Siguro dahil dagdag pa ako sa palamunin nila. Ay, si nanay naman, mula maliit pa lamang ako para bang kasalanan ko na ipinanganak niya ako at iniwan siya ng tatay ko. Basta nung makaipon ako ng pera mula sa paglalako ng gulay, nag-ipon ako ng pamasahe kaya eto, nakarating ako dito sa Quezon. Ang totoo, sobrang kinakabahan ako dahil itong unang beses kong bumiyahe ng malayo. Ay, may kanya-kanya talaga tayong problema sa buhay. Ang mahalaga, huwag tayong bumigay. Kayang-kaya natin yan. Sige na, ubusin mo na yung kape mo. Doon ka na lang din matulog sa kwarto ko. Nako, nakakahiya naman. Kahit sa sala na lang ako. Sala ka dyan. Huwag ka na mahiya. Feel at home. Bukas na bukas, isasama na kita sa pwesto namin ni Emong. Masipag yon, masayahin pero minsan nakakaubos ng pasensya. Medyo makulit kasi eh. Matagal na kami magkaibigan nun. Siguro 70% ng buhay ko alam na alam niya. Ano, tapos ka na? Ilagay mo na lang muna dyan at bukas na tayo maghugas. Hindi na, hugasan ko na ngayon. Ikaw magpahinga ka na. Pasensya na, naging dagdag pa ako sa isipin mo. Pero hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Sheena. Alam mo, kaninang-kanina ka pa nagpapasalamat. Tsaka mo na sabihin yan kapag nasubukan mo na magtinda. Baka mamaya hindi mo magustuhan at pagsisihan mo na nakilala mo ako. Hindi naman siguro. Tsaka kahit anong trabaho basta marangal, nakakapagod man yan o ano, kakayanin ko. O siya, sige na. Maghuhugas ka na rin naman. Makikisuyo na ako nitong sakin. Sunod ka na lang sa kwarto, ha? Papalitan ko lang ng sapin at nakakahiya naman sa'yo. Maghahanap rin ako ng pamalit mong damit. Matamis ng ngiti naman ang itinugon ni Leia kay Sheena. Ramdam niya nung mga oras na yon kung gaano kabuti ang puso ng dalaga. Kinabukasan, isinama ni Sheena si Leia sa palengke. Tinuruan niya rin yung mamili ng kanilang mga kakailanganin sa pagtitinda sa street food. Nakalista lahat ng bibilhin at ipinakilala rin ni Sheena ang dalaga sa mga suki na kanilang binibilhan. Kung sakaling ikaw ang mamimili, alam mo na kung saan. Pero sa umpisa pasasamahan kita kay Emong para may katuwang ka sa pagbibitbit. Bago mag-alas 3 ng hapon, dapat nasa pwesto na tayo. Araw-araw madalas ang karaniwang ginagawa niya ay kumuha ng balut dun kina Lola Mengay sa kabilang baryo. Minsan sumasama ako sa kanya. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa habang namimili at nang matapos ay nagmamadaling tumawag ng tricycle si Sheena pauwi sa kanilang bahay. Itinuro niya na rin kay Leia ang mga dapat gawin at ihanda. Natuwa naman siya dahil mabilis matuto at maalam nga rin ang dalaga. Inabot na sila ng 2:00 bago matapos sa kanilang ginagawa, kaya naman noon lamang sila nakakain ng tanghalian. Pagkatapos ay nagpasundo na sila kay Emong gamit ang tricycle nito. Emong, pumasok ka muna dito sa loob. May sorpresa ako sa'yo. Dali! Sorpresa? Ano kaya yun? Di ko naman birthday. Tatasa mo ba ang sahod ko o sasagutin mo na ako?
Sira, baka kapag nakita mong sorpresa ko sa'yo makalimutan mo ng pangalan ko. Nagmadali namang tumungo si Emong sa kusina at nanlaki ang mga mata nang makita si Leia. Uy, di mo naman sinabi na may kamag-anak ka pa palang mas maganda kaysa sa'yo. Kita mo na? Siya si Leia, bago natin makakasama sa pagtitinda, para naman hindi ka nagre-reklamo kapag nagde-deliver ako sa gabi sa mga suki ko. Mabuti naman. Ang hirap kaya mag-isa dun. Hindi ko na minsan alam kung sinong uunahin kong bigyan sa dami ng bumibili tapos nagluluto pa. Oo na, alam ko naman yon. Huwag ka na magreklamo dahil maliban sa magaling at masipag, napakaganda pa nitong makakasama mo. Magpinsan ba kayo? Ngayon lang kasi kita nakita Hindi po. Ang totoo, kagabi lang kami nagkakilala. Ano? Saan? At paano? Huwag naman masyadong excited. At saka, huwag na maraming tanong kasi kailangan na nating umalis. Bago mag-alas 10, aalis ako. Magde-deliver ako ng balot tapos may importante rin akong pupuntahan. Importanteng pupuntahan? May bago ka na namang racket? Ay, ayan, buhati mo ng mga yan at isakay mo na. Huwag na masyadong maraming tanong. Ang importante, may pera tayo. Oo na, nagagalit ka na naman Mabuti pa, sumakay na kayo at ako na lang ang magbubuhat ng mga yan. Naglinis na rin ako dun sa pwesto natin at areglado na yung mga balot at penoy. At saka, pinapasabi ni Lola Mengay kung kailan ka raw magpupunta ron at kinukumusta rin niya nanay mo. Ay, umiiwas nga muna akong pumunta ron at sigurado mag-iiyakan lamang kami. Alam mo naman yun. Kumusta sila ni Lola Paeng? Ayos lang naman sila. Parang ang walang kapaguran yung mag-asawang yun Lalo na si Lolo Paeng. Siyempre, wala naman silang ibang kabuhayan kaya kailangan nila magsipag. Wala naman silang anak na naaasahan. Yung mga kamag-anak namin sa Maynila, hindi na kami kilala ng mga yon. Maayos ng buhay nila at kapag wala kang pera, hindi ka na nila kilala. Kung sa bagay, hindi bale, pasasaan ba't kapag sinuwerte at sinipagan pa natin, darating din tayo dyan. Pero hindi mangyayari yun kung... Ay, huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo kung ayaw mong tamaan ka nitong kamao ko. Nagpatuloy na lamang si Emong sa paghakot ng mga dapat ikarga sa tricycle at nang maayos niya na ang mga pangarga, agad na rin silang umalis. Nang makarating sa inuupahan nilang pwesto malapit sa may terminal, natuwa naman si Leia, lalo na't kabubukas lamang nila, nagdagsaan na ang mamimili. Aliw naman si Emong kay Leia dahil sa mabilis kumilos at mabilis lamang na natutunan ang kanilang ginagawa. Kapag may pagkakataon, panay naman ang usisa niya tungkol sa dalaga. Tawang-tawa pa yon nang malaman na nanakawan siya ng gamit. Akalain mo sa dami ng mananakawan, ikaw pa talaga? Pero may mga pagkakataon talagang hindi natin matatakbuhan ng kamalasan. Di bale, mas okay na yun kesa sinaktan ka nila. Alam mo naman, talamak na rin ang mga magnanakaw ngayon. Mga ayaw magtrabaho ng maayos at lumaban ng patas. Tingnan mo nga tayo, mga dalaga at binata pero kumakayod para kumita. Lalo na tong best friend ko. Pagkatapos mamatay nung tatay niya, ngayon na ospital naman yung nanay niya. Hindi na tumigil sa pagnenegosyo yan at kung ano-ano pa ang racket. Kung hindi ko nga lang pinigilan, malamang kumikendeng-kendeng na sa bariyan Hoy, tumigil ka. Kung ano-ano na naman yung kinukwento mo. Leia, huwag ka masyadong naniniwala dyan. Sa 10 sinabi niyan, isa lang ang totoo. Madalas nga wala pa, puro kalokohan at haka-haka lang. Nagpatuloy ang tatlo sa kani-kanilang ginagawa at sunod-sunod na rin ang pagdagsa ng mga mamimili, lalo na ng bandang sasapit na ang gabi. 5:00 pa lamang, hindi na mapakali si Sheena. Mayat-maya tumutunog ang kanyang cellphone. Sino na naman ba yung kausap mo? Yung mga pagdedeliveran ko ng balot mamaya. Aalis ako maya-maya ha. Kayo nang bahala dito. Kapag nakaubos kayo ng mas maaga, pwede na kayo magsara. Ihatid mo na lang sila sa bahay. Hindi ko kasi alam kung anong oras ako makakauwi at may kailangan din akong puntahan mamaya. Ikaw napapadalas na yung mga lakad mo sa gabi. Huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo Oo, ika. Huwag kang mag-alala, alam kong ginagawa ko at wala akong ginagawa masama. Leia, kumusta? Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Masaya pala kahit medyo nakakapagod. Pero unang araw ko pa lang naman ngayon kaya medyo naninibago lang ako. Mga 1 linggo lang sigurado, masasanay na rin ako.
Ang galing mo nga eh. Mas magaling ka pa mag-compute sa akin. Siguro lagi kang first honor sa school, no? Sanay rin kasi ako sa paglalako ng kakanin at mga gulay sa probinsya. Ay, kaya naman pala eh. O siya, ikaw nang bahala mag-abot at ako na lang ang magluluto. Baka mapisikan ka pa ng mantika. Sayang naman yung kutis mong porselana. Okay lang naman. Walang dahilan para mag-inarte. Kasama yun sa trabaho natin. Paano? Kayo nang bahala dito, ha? Aalis na ako. Mag-iingat ka, Sheena. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya namin ni Emong to. Kumakaway pa si Leia habang naglalakad papalayo si Sheena. Bit-bit ang styrofoam na lalagyan na may lamang balot. Ang sipag rin ni Sheena, no? Nauubos niyang lahat ng yon bago siya umuwi. Oo, maraming suki yun. Marami yung kakilala dito at kung saan-saan pa. Pwede naman tumakbong kandidato yun sa halalan eh. Kaya lang, parang kinakabahan ako sa mga lakad niya nitong nakaraan. Pakiramdam ko may hindi siya sinasabi sa akin eh. Wala ba siya naikwento sa'yo? Wala naman. Siguro hindi naman siya magkukwento pa sa akin dahil bago pa lamang kami magkakilala. Ano bang iniisip mo? Marami kasing pinagkakautangan si Sheena. Hanggang ngayon nasa ICU pa rin yung nanay niya. Ilang beses ko na nga siyang kinumbinsi na kesa mahirapan pa siya at mabaon sa utang, palayain niya na lang yung nanay niya. Wala naman na yung kapag tinanggal yung mga aparatong nakakabit sa katawan nun. Natatakot lang ako para sa kanya at syempre naaawa din. Mukha lang yung malakas pero nararamdaman ko na nahihirapan din yun. Buti na nga lang yung ospital tumutulong sa mga kapwa natin na mga mahihirap. Ay, naikwento niya nga sa akin ng tungkol sa lagay ng nanay niya, pero naiintindihan ko kung bakit ayaw niyang sumuko. Nanay niya yun eh. Kahit sinong anak, gagawin ang ginagawa niya. Isa pa, ramdam na ramdam ko kung gaano niya yun kamahal. Paano? Mahal na mahal din talaga siya nun, pati nung tatay niya. Kaya nahihirapan siya magdesisyon. Pero alam mo, kung sakali man, maiintindihan naman siya ng nanay niya eh. Kesa naman mabaon na siya sa utang. Hindi naman sapat ang kinikita natin dito para sa lahat ng bayarin niya. Isa pa, sinasahuran niya ako tapos ngayon ikaw din. Kaya talagang nagtataka ako kung saan siya kumukuha ng pera eh. Para kasing hindi ko siya naririnig na dumadaing nitong nakaraan. Baka nga may iba siyang pinagkakakitaan, pero hindi rin tamang pag-isipan mo siya ng kung ano-ano. Magkaibigan kayo at higit sa lahat, mas kilala mo siya. Sa tingin mo ba, gagawa siya ng bagay na ikakapahamak niya? Samantala. Balot! Balot kayo dyan! Manong guard, nandito na yung order nyo. Pinasobrahan kayo ng isa. Nako, salamat. May order din ba si boss? Oo. Pinapupunta niya nga ho ako ngayon eh. Sakto, kaalis lang ni madam. Pero doon ka na dumaan sa kabilang gate ha. Kung pinapapunta ka niya, sigurado nandun na sa kabilang bahay si Sir Anton. Salamat Manong ha. Sige ho, papasok na ako. Tumango na lamang ang gwardya at muling sinenyasan ng dalaga kung saan siya dapat dumaan. Ibang klase talaga si boss, oo. Pati tindera ng balot talagang hindi pinatawad. Sa bagay, maganda naman talaga. Mula ulo hanggang talampakan ay napakakinis. At saka hindi hamak na mas bata kaysa sa asawa niya. Iba rin talaga tong si Sir, oo. Mahilig din talaga sa sariwang putahe. Isang napakalaking compound na may 2 malaki at magarang bahay. Mayroon ding taniman ng mangga at guyabano. Parehong nagmula sa mayamang angkan ang mag-asawang sina Anton at Marisa. Malaki na rin ang kanilang mga anak na kapwa nasa kolehiyo na at halos kaedaran ni Sheena. Ang isa sa mga bahay na yon ay pag-aari ng mga magulang ni Anton na kapwa na mayapa na. Madalas naroon ang lalaki kapag umaalis ang kanyang asawa na abala pa rin sa pagtatrabaho para sa kanilang kumpanya. Doon niya dinadala ang kanyang mga babae na kung itrato niya ay isa lamang laruan. Tanging ang mga gwardya at kaibigan nun na si Jason lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Nang makapasok si Sheena, nagmamadali siyang tumungo sa pinto at kumatok. Napalingon naman ang magkaibigan na sina Anton at Jason. Mukhang may bisita kaya ata ngayon ah. Siyempre naman pare. Pwede bang wala akong pulutan ngayong gabi?
Alam mo namang hindi kumpleto ang linggo ko kapag hindi ko nakikita si Sheena. Lakas ng tama mo sa babaeng yan ah. Baka naman hindi na lang siya bastang bayaran para sa'yo. Baka naman totoo na yung nararamdaman mo para sa kanya. Pre, walang ganun. Para namang hindi mo ako kilala pagdating sa mga babae. Siguro naninibago lang ako dahil dalaga ko pa nakuha si Sheena. Bibihira ng ganun eh. Isa pa, alam ko na walang ibang nagmamay-ari sa kanya kundi ako lang. Sandali lang ha, papapasukin ko lang muna yung bisita ko. Ako na, aalis na rin naman ako eh. Ayoko naman maabala ko pa kayo. Basta kapag hindi mo na gusto, ibalato mo na sa akin. Ayos ba yon? Oo naman, walang problema. Ikaw pa ba? Malakas ka yata sa akin. Nakangising tinungo ni Jason ang pinto at pinagbuksan ang dalaga. Tinitigan muna ng lalaki ang maamong muka nito. Pagkatapos ay kinindatan niya pa yun. Ay, Sheena, alam mo, naiintindihan ko na kung bakit baliw na baliw sa'yo ang kaibigan ko. Sige na, pasok ka na, Miss Beautiful. Mukhang mapapalabang ka na naman ngayong gabi. Napalunuklaway na lamang ang dalaga nung mga oras na yon at naramdaman ang pamumula ng kanyang pisngi. Sa kabila ng pambabastos sa kanya ni Jason, nagtimpi na lamang siya at nagpanggap na hindi apektado sa mga sinabi ng lalaki. Nang makapasok sa loob ng bahay, malakas niyang isinara ang pinto at tumungo sa may kusina kung saan naroon si Anton. Nandito na ako, Anton. Medyo inagahan ko na para makauwi rin ako agad. Ayan na rin yung order mo. Ayos. Kailangan ko itong ngayon. Sheena naman, kararating mo lang tapos pauwi na agad na nasa isip mo. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Kasi ako, sobrang miss na kita. Sandali lang. Hindi na kasi ako nakauwi sa bahay para maligo at magpalit ng damit, kaya... sige. Huwag na tayo magsayang ng oras. Gusto mo ba sabayan na kita maligo? Hindi na. Hintayin mo na lamang ako sa kwarto. Hanggang ngayon ba naman naiilang ka pa rin sa akin? Sige na. Bilisan mo na. Sabik na ako sa'yo. Sige. Sandali lang. Kasasabi ko lang na maliligo muna ako. Pawisan pa ako at samot-sari pang amoy ko dahil galing ako dun sa pwesto. Hindi mo naman na kasi kailangan gawin yon. Sapat naman ng perang ibinibigay ko sa'yo. Sobra-sobra pa nga eh. Hindi ba? Tsaka, sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala sa lahat ng bayarin mo sa ospital. Pasensya na. Hindi ko kasi pwedeng itigil ang pagtitinda dahil hindi lang naman para sa akin yon. May mga kaibigan ako na umaasa rin sa maliit na pwesto na yon. Isa pa, masaya naman ako dahil may iba akong pinagkakaabalahan. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman kakalimutan ang obligasyon ko sa'yo. Basta ipangako mo lang sa akin na tutuparin mo lahat ng mga ipinangako mo sa akin. Agad nang tumalikod si Sheena at pumasok sa isang silid kung saan naroon ang banyo. Tiningnan pa ng dalaga ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin habang pa isa-isang tinatanggal ang kanyang damit. Hindi niya na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi niya lubos akalain na aabot siya sa ganoong sitwasyon para lamang maisalba ang buhay ng kanyang ina. Naalala niya ang araw na unang pinagkatiwala niya ang kanyang sarili kay Anton, kapalit ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang ina na noon ay nag-aagaw buhay. Alam ko na hindi niyo magugustuhan ang ginagawa ko. Alam ko na pandidirihan niyo ako. Dahil kahit ako, nandidiri na rin sa aking sarili. Ngunit, hindi ko pinagsisisihan na sumugal ako sa ganitong paraan para sa iyo, Nay. Kaya nakikiusap ako. Sana gumising na kayo nang matapos ng lahat ng ito. Napalingon naman siya sa may pinto nang marinig ang pagkatok ni Anton. Matagal ka pa ba dyan? Bilisan mo na maligo. Hindi na ako makapaghintay eh. Sandali lang. Heto, matatapos na.
Nagmadali na ang dalaga at pagkatapos ay nakasapin na lamang ng tuwalya ang kanyang katawan. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Anton sa pagkasabik kay Sheena. Agad niyang hinila ang kamay ng babae at inihiga sa kama. Bakas ang kaba at takot sa muka ng dalaga sa bawat oras na ginagawa yun sa kanya ng lalaki. Pakiramdam niya, paulit-ulit na binababoy ni Anton ang kanyang katawan. Ni wala siyang karapatang pumalag at magreklamo sa tuwing sinasaktan siya nito. Huwag ka nang umiyak. Hindi ba katulad ko'y naliligayahan ka rin naman? Sheena, mula nung araw na ipinagkatiwala mo sa akin ang sarili mo, pag-aari na kita. Walang ibang makikinabang sa'yo kundi ako lang. Ano? Sabihin mo oo kung ayaw mo masaktan. Pumapahig naman ako sa gusto mo. Hindi mo naman ako kailangang saktan at itali dito. Nasasaktan ako. Hindi mo ba nakikita? Anton, pakawalan mo na ako dito. Yan ang gusto ko. Yung nahihirapan at nagmamakaawa ka. Okay lang yan. Maya-maya lang, dadalhin din naman kita sa langit. Sa ngayon maglalaro muna tayo, kaya huwag ka na magreklamo. Sige ka, hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako. Kaya itiko mo na yung bibig mo. Ang bango-bango mo talaga. Diretsyong nakatingin na lamang sa sala si Sheena habang patuloy sa kung ano-anong ginagawa si Anton. Gusto niya na lamang ipikit ang kanyang mga mata at magpanggap na isang bangungot lamang ang nangyayari nung mga sandaling yun. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Sheena mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang buong katawan. Noong mga oras na yun, wala na si Anton sa kanyang tabi. Ang tanging naroon na lamang ay ang makapal na tig-1,000 na iniwan doon ng lalaki. Agad na hinanap ni Sheena ang tuwalya at ipinambalot sa katawan at muling naligo sa banyo. Paulit-ulit niyang kinuskos ang kanyang katawan habang pinagmamasdan ang pasa na kanyang natamo. Matapos maligo, nagmamadali yung nagbihis at gamit ang tuwalya ay siniguro niyang bahagyang tuyo na ang kanyang buhok bago umalis. Inilagay niya ang pera sa loob ng styrofoam na kanyang dala at pagkatapos ay palingon-lingon na tinungo ang gate na kanyang daraanan. Natanaw niya pa ang gwardya na noon ay halos mahulog na sa kinauupuan, dala ng sobrang antok. Dahil mayaman ang pamilya, sinisiguro ng mag-asawa ang kanilang seguridad, lalo na't usong-uso ang nakawan sa nasabing lugar. Naglakad pa si Sheena ng ilang minuto bago may nakasalubong na tricycle at sumakay pauwi sa kanilang bahay. Dito na lang ho ako, Manong. Heto ho ang bayad. Sa inyo na ho ang sukle. Nako, salamat. 500 to, Ineng. Pero salamat dahil kailangan to ng asawa kong may sakit. Ay, pagpalain ka nawa ng Diyos. Matamis ng ngiti na lamang ang itinugon ng dalaga sa driver at agad nang pumasok sa tarangkahan. Kinapa niya ang susi sa isang paso ng halaman kung saan doon niya itinatago. Nasisiguro niya na kasing tulog na noong mga oras na yon si Leia. Pagkapasok ng kwarto, dahan-dahan na siya sa kanyang kilos. Nakita niya ang pera na nakapatong sa tukador. Batid niya na yon ang benta nung araw na yon. Bahagya pang napangiti si Sheena nang makita ang mahimbing na natutulog na si Leia. Sigurado akong pagod na pagod siya at naninibago ang katawan niya. Agad na rin yung humiga at nagtalukbong ng kumot. Hindi pa rin makatulog dahil sa tuwing ipipikit ang kanyang mga mata ay naririnig niya ang boses ni Anton. Gayun din, hindi mawala sa kanyang isip ang mga karanasan na ginagawa ng lalaki sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nakatulog na ang dalaga.
Pagkaraan ng 3 oras, kailangan niya na naman bumangon para mamalengke. Ang sakit ng katawan ko. Hindi ko yata kaya mamalengke ngayon. Pasasamahan ko na lang muna si Leia kay Emong. Leia, gising na. Pasensya na, medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pwede bang kayo na muna ni Emong ang mamalengke? Tatawagan ko siya para sunduin ka dito. Oo. Wala namang problema. Okay ka lang ba? May lagnat ka ba? Okay lang ako. Medyo mabigat lang ang katawan ko. Anong oras ka na nakauwi? 12:00 na nung nagsara kami ni Emong. Hihintayin pa nga sana kita kaso antok na ako eh. Siguro bandang 2:00 ako nakauwi. Dumaan kasi ako sa kaibigan ko pagkatapos ko mag-deliver. Ayun, medyo napasarap ang kwentuhan. Sige na, matulog ka na ulit para makapagpahinga ka na maayos. Kami na munang bahala ni Emong. Salamat, Leia, ha? Walang anuman. Gusto mo kunang kita ng gamot? Ako na lang mamaya pagbangon ko. Huwag ka mag-alala. Simpleng pananakit lang ng katawan to. Teka, tatawagan ko muna si Emong, ha? Magkape ka muna dyan. Tumango naman si Leia at agad na lumabas ng kwarto habang kausap ni Sheena si Emong sa kanyang telepono. O siya, dadaan muna kami kay Lola Mengay bago pumunta ng palengke para isang lakad na lang. Ikaw nang bahala. Salamat, Emong, ha? Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Emong para sunduin si Leia. Agad na ring umalis ang dalawa. Bandang 8:00 ng umaga, nakatanggap ng tawag si Sheena mula sa ospital. Hindi totoo yan. Hindi mo ako pwedeng iwan, Nay. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako pwedeng iwan eh. Ginagawa ko naman ng lahat, di ba? Natataranta siyang tinawagan si Emong para ibalita ang nangyari. Ano? Ay, huwag ka nang umiyak. Pupunta na kami ngayon din. Pupuntahan natin agad ang nanay mo, ha? Hintayin mo kami ni Leia at baka kung mapaano ka pa. Sige na. Ano nangyari? Wala na nanay ni Sheena. Ay, pero mas mabuti na rin siguro yun dahil pareho na silang nahihirapan sa sitwasyon. Umuwi na tayo. Sasamahan natin siya sa ospital. Ay, kawawa naman siya. Tara na, kailangan niya tayo ngayon. Nang makauwi, nadatnan nilang umiiyak sa kwarto si Sheena habang inaapoy ng lagnat. Kailangan mo maging malakas. Ikaw dapat ang mag-asikaso sa nanay mo. Kung pwede lang na kami na lang dalawa para makapagpahinga kay, ginawa na namin. Ay nako, tumigil ka na rin sa kakaiyak at lalo ka lang mahihirapan. Anong tumigil? Okay ka lang ba? Wala na si nanay. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kasakit yon para sa akin? Siya na lang ang meron ako, Emong. Alam mo naman yon, di ba? Siya ang dahilan kung bakit ginagawa ko lahat ng to. Ginawa ko naman ang lahat para mabuhay siya. Alam ko naman, pero dapat hinanda mo na rin ang sarili mo para sa bagay na to. Matagal na siyang wala. Kailangan mo lang tanggapin dahil hindi mo naman hawak ang buhay niya. May dahilan ng lahat, Sheena. Kaya kumalma ka na nang makaalis na tayo. Huwag ka mag-alala. Nandito pa naman ako eh. Kami ni Leia. Hindi ka namin pababayaan. Tama si Emong, Leia. Kahit bago lang tayo magkakilala, alam ko na napakabuti mong tao. Kaya makakaasa ka na mananatili ako mabuting kaibigan sa'yo na masasandalan mo ako sa mga ganitong pagkakataon. Niyakap na lamang ng dalawa ang noon ay patuloy pa rin sa paghagulhol na si Sheena. Makalipas ang 1 linggo matapos mailibing ang nanay ng dalaga, paunti-unting nanumbalik sa normal ang kanilang buhay. Bumalik sila sa pagtitinda at kasama na roon ang hindi pagsipot ni Sheena kay Anton. Halos mabaliw naman ang lalaki, lalo na nang hindi na sinasagot ng dalaga ang kanyang mga tawag. Isang hapon, nagulat na lamang si Sheena nang pinuntahan siya noon sa kanilang tindahan. Nang matanawan niyo ng dalaga ay agad niya yung nilapitan. Nagkatinginan naman sina Leia at Emong at nagtataka kung sino ang lalaking kausap ng kanilang kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para ipaalala sa iyong obligasyon mo sa akin. Ano,
Basta-basta mo na lang ako hindi sisiputin? Bakit? Hindi mo na ba ako kailangan? Dahil wala na nanay mo? Sheena, ako magdedesisyon kung hanggang kailan ka magbabayad sa akin. At para sabihin ko sa'yo, ni hindi ka pa nga nangangalahati sa halaga ng perang binitawan ko sa'yo eh. Kaya hindi pa tayo tapos. Pakikinabangan kita hanggat gusto ko. Hanggat hindi ako umaayaw. Kapag hindi ka sumunod sa kasunduan natin, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Tandaan mo yan. Napakasama mo. Hayop ka. Oh, dahil hindi mo na ako kailangan, masama na ako agad? Ay nako, Sheena. Pinakinabangan mo rin naman ang hustong hayop na nasa harap mo, di ba? At makikita mo kung gaano ako kahayop kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Pumunta ka sa bahay mamaya. Kung hindi, baka madamay pa mga kaibigan mo. Matapos sabihin yon, agad na pinaharurot ni Anton ang kanyang sasakyan. Pilit namang kinalma ni Sheena ang sarili bago bumalik sa kanilang pwesto. Sino ba yung kausap mo? Parang ngayon ko lang nakita yun ah. Wala yon. Naniningil lang ng utang. Alam mo naman. Magkano bang utang mo sa kanya? Bakit? Babayaran mo ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ano naman ang ibabayad ko? Wala nga tayong kapera-pera at mahigit 1 linggo yata tayong walang kita. Tsaka kakarampot lang naman ang kaya kong may tulong sa'yo kung sakaling kailanganin mo na malaking halaga. Kung kinakailangan kong basagin yung alkansya ko, gagawin ko yun. Masyado ka namang seryoso. Huwag mong problemahin ang problema ko. Ako may utang, kaya ako magbabayad. Huwag mo na muna akong sahuran para makaipon ka ng pambayad dun sa lalaking yon. Alam niyo sa kabila ng mga nangyayari, ang swerte ko pa rin na may mababait akong kaibigan. Salamat. Sobrang salamat pero wala kayong dapat ipag-alala. Ako nang bahala dito. Sigurado ka? Basta kung may problema ka, sabihin mo sa amin ha, para alam namin kung paano ka namin matutulungan. Tumango-tango na lamang si Sheena at matipid na napangiti. Kung alam niyo lang, kung sakali man, magbabago kaya ang tingin niyo sa akin? Pandidirihan niyo ba ako? Napatingin na lamang siya sa kawalan habang iniisip ang mga naging desisyon sa buhay. Sa mga pagkakataong yun, hindi niya alam kung paano makakawala at tuluyang matatapos ang ugnayan nila ni Anton. Mula nung gabing yun, muling pinuntahan ni Sheena ang lalaki. Katulad ng dating gawi, dala niya ang styrofoam na pinaglalagyan ng balot. Ang alam ni Leia at Emong ay magde-deliver lamang yon ng balot sa mga matagal niya ng suki at kung minsan naman ay gumagawa na lamang ng iba pang dahilan para hindi mag-usisa ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, habang nag-uusap sina Leia at Sheena na kasalukuyang nagtutupi ng kanilang mga damit ay may inabot si Sheena sa kanyang kaibigan. Wow, ang cute naman nitong bracelet. Ikaw bang gumawa nito? Si nanay. Mahilig siyang gumawa ng ganyan dati. Kapareho yan itong suot ko. Magkaiba lang ng kulay. Oo nga no. Salamat ha. Alam mo, lagi kong suot to. Kasi pakiramdam ko, kasama ko lang siya. Sayang no, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon na makilalang nanay ko. Sobrang bait nun at maalaga. Alam mo, maswerte ka kasi naranasan mo pa rin na magkaroon ng masayang pamilya. Parehong mabait ang nanay at tatay mo. Bagay na ni minsan hindi ko naranasan at mararanasan pa. Minsan nga iniisip ko kung hinahanap din kaya ako ng tatay ko. Anong klaseng tao kaya siya? Kaya lang sa edad kong to, malabo na sigurong makilala ko pa siya. Mas lalong malabo na umasang hinahanap niya rin ako matapos niyang takbuhan noon si nanay. Iba-iba talaga ang kapalaran ng tao. Hindi rin natin hawak at kontrolado ang mga nangyayari o mangyayari sa mga darating na araw. Siya nga pala, may lakad ulit ako mamaya. Dating gawi, kayo nang bahala ni Emong. Sige, basta mag-iingat ka ha. Lagi pa namang gabi ang lakad mo. Mabuti sana kung kasama mo kami ni Emong. Huwag ka mag-alala, sanay na ako. Walang mangyayaring masama sa akin. Ako pa ba? Bandang 4:00 pa lamang nagulat si Leia at Emong. Saan pupunta yun? May lakad na naman?
Oo. Sinabi niya yun sa akin kanina. May pupuntahan nga raw siya. May pupuntahan na naman? Napapadalas na yata yan Wala ka bang napapansin sa kanya? Pakiramdam ko kasi may hindi siya sinasabi sa atin Wala naman. Pero nung isang beses may mga pasasya na parang sa may bandang likod. Anong sabi niya? Sabi niya lang, madalas daw kasi siya nagkakapasa kapag malapit na magkaroon. Pero nung minsan, parang tulala siya. Siguro namimiss niya yung nanay niya. Natural lang naman yon. Pasa? Tapos madalas, masama ang pakiramdam. Hindi kaya may sakit siya? Grabe ka naman, wala naman siguro. Ay, kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Sa tingin ko naman wala naman siyang ibang tinatago. Tsaka sabi niya sa akin, malapit na raw mabayaran yung mga utang niya. Ay, mabuti naman. Teka, saan siya kumukuha ng pera? Ang dami mo namang tanong. Bahala ka na nga dyan. Ang kulit-kulit mo naman Kapag ako nainis, babarangin na kita. Marunong ka? Masama yun Oo, alam ko. Mambabarang yung lola ko at tinuruan niya rin ako. Kaya lang ayaw ko naman maging mambabarang kung sakaling ikaw ang una kong... Magkakasundo pala kayo ni Lola Mengay. Marunong din yun mambarang. Lagi nga kaming kinukwentuhan nun ni Sheena Paano kaya ginagawa yun? Gusto mo sampulan kita? Naku, wag na. Hindi bali na. Ang dapat sa mga ganyan, yung mga taong walang konsyensya. Tama ka. Yan din ang sabi sa akin noon ng lola ko. At saka, hindi pwedeng basta gamitin ang itim na kapangyarihan. May malaking kaakibat na sumpa ng buhay at kamatayan ng bawat salitang binibitawan. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa. Nakisali pa ang ilan sa mga bumibili at napakwento na rin sa kanilang nalalaman tungkol sa barang. Ay naku, oo, totoo yun. Walang awa kung pumatay ang mga mambabarang, lalo na kapag nagagalit ang mga yan at gusto maghiganti. Hindi na nga kita aasarin, baka magalit ka pa sa akin. Huwag mo akong babarangin Gusto ko pa mabuhay ng matagal. Natawa na lamang si Leia dahil kitang-kita niya sa mukha ni Emong ang takot ng mga oras na yun. Samantala, parang awa mo na. Itigil na natin to. Gusto ko na ng normal na buhay. Hindi ko na kayang sikmurain pang lahat ng ginagawa mo sa akin. Sheena, hindi ko na kayang mawala ka pa sa buhay ko. Ang totoo, mahal na nga kita Ikaw na lang ang nagpapasaya sa akin. Mahal? Pagmamahal ba ang tawag mo sa lahat ng kababuyang ginagawa mo sa akin? Anton, pagod na ako. Ayaw ko na. Hindi mo ako pwedeng iwan. Akin ka lang. Hayop ka. Patayin mo na lamang ako. Parang awa mo na, patayin mo na ako. Gusto mo talaga masaktan, Kayang-kaya kitang patayin kung gugustuhin ko. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Hindi ka marunong umintindi, Mahal naman kita at hindi ka naman masasaktan ng sobra kung aayon ka lang sa gusto ko. Masasaktan ka lang pag nag-inarte ka. Lagi mo na lang kasi inuubos ang pasensya ko Tandaan mo, hawak kong buhay mo. Ako magpapasya kung hanggang kailan ka mabubuhay para pagsilbihan at paligayahin ako, Sheena. Samantala, pagsapit ng 12:00 ng gabi, nagsasara na ang dalawa nang biglang sumagi sa isipan nila si Sheena. Inihatid na ni Emong sa bahay si Leia at umalis na rin kaagad yun. Kinabukasan, labis ang pagtataka ni Leia nang magising siya na wala pa rin si Sheena. Narinig niya ang boses ni Emong sa labas, kaya nagmadali siyang lumabas ng kwarto at pinagbuksan yon ng pintuan. Grabe namang tulog yan, 6:00 na, tatanghaliin tayo. Emong, hindi pa nakakauwi si Sheena. Tawagan mo nga. Nasanay kasi ako na ginigising niya ako sa umaga, kaya kagigising ko lang tapos wala pa rin pala siya. Agad namang tinawagan yon ng binata ng paulit-ulit. Nakapatay ang cellphone niya, o baka naman nalobat lang. Ay, saan ba pumunta yon? Hindi ko alam. Ikaw, baka may kakilala ka na pwede niyang puntahan. Wala tsaka ngayon lang to nangyari. Hindi naman ugali nun na matulog sa ibang bahay. Sa halip na pumunta sa palengke, sinadya na lamang nina Emong at Leia, sina Lola Mengay at Lolo Paeng
para iparating ang nangyari. Seryoso naman ang matanda habang nakakunot ang noo. Hindi kaya may masamang loob na nagtangka o may ginawang masama kay Sheena? Ay, nako, huwag naman sana. Hindi ko kasi maintindihan ang batang yan. Masyado siya nagtitiwala sa mga taong nasa paligid niya kahit hindi naman niya lubos pang kilala. Lola, alam ko pong hindi kayo sang-ayon sa pagpapatira sa akin ni Sheena sa bahay niya. Hindi ko magagawa ang iniisip niyo. Sa sandaling panahon na nagkasama kami, wala po siyang ibang ipinakita kundi kabutihan. Kaya kung iniisip niyo po na may kinalaman ako sa mga nangyayari, nagkakamali po kayo. Mahal ko po ang kaibigan ko. Ay, pasensya ka na, iha. Medyo pasmado kasi ang bibig nitong asawa ko. Mula noon ay puro tamang hinala lamang yan. Tsaka, tingnan mo nga ang maamong mukha nitong si Leia. Hindi naman siya yung tipong gagawa ng kahit anong kasamaan. Sana nga ay mali ako dahil ang ayaw ko sa lahat ay yung mga taong kayang paglaruan at papaniwalain ng mga taong nasa paligid niya. Mga nagpapanggap at nagtatago ng sungay sa likod ng maamong muka. Lumipas ang mga araw. Wala pa rin silang balita tungkol kay Sheena. Wala pa ring matukoy na dahilan ang mga pulis tungkol sa pagkawala nito. Wala ring makitang katawan na magpapatunay na may nangyaring masama sa dalaga. Hindi na mahalaga kung anong tingin sa akin ni Lola. Basta malinis ang konsensya ko. Gagawa ko ng paraan para mahanap siya o magkaroon man lamang ng kalinawan sa kung anong nangyari sa kanya, Emong. Basta huwag kang gagawa ng kahit na ano na hindi mo sinasabi sa akin, ha? Masyadong delikado. Kaya kong sarili ko. Basta kahit anong mangyari, hindi tayo susuko sa paghahanap sa kanya. Kinabukasan, isang lalaki ang noon ay bumili ng balot at pahapyaw na nagtanong tungkol kay Sheena. Miss, nasa na pala yung dating tindera dito? Si Sheena? Magkakilala ho kayo? Oo. Naging girlfriend kasi siya nung kaibigan ko. Para kasing hindi ko sila nakikita nitong nakaraan. Hindi ko alam kung naghiwalay na ba sila o... Hindi po namin alam kung nasaan siya. Baka ho umuwi ng probinsya. Bigla na lang din po kasi siyang nawala. Baka nga. Ikaw, taga saan ka? Hindi ka na ba nag-aaral? Sayang naman yung ganda mo kung magtsatsaga ka lang dito. Alam mo, may kakilala ako na pwedeng tumulong sa'yo. Yan ay kung gusto mong maranasan magkaroon ng maginhawang buhay. Yung tipong hindi mo na kailangan pang maghirap. Alam na alam ni Sheena yan. Eto, tawagan mo lang ako kapag interesado ka, ha? Sige ho, hindi ko ho tatanggihan ang inaalok niyo sa akin. Ayos. Yan ang gusto ko, madaling kausap. So ano, pwede ka ba bukas? Sige ho, kahit anong oras po na gusto ninyo. Gusto ko pong makilala yung taong tinutukoy nyo. Tatawagan ko ho kayo mamaya. Tumango na lamang ang lalaki at masayang umalis. Natitiyak niyang matutuwa si Anton sa kanyang bagong regalo. Samantala, ano yun? Bakit basta-basta ka nalang pumapayag sa mga ganon? Alam mo ba kung anong posibleng kapalit ng sinasabi niyang tulong at malaking halaga ng pera? Oo, alam ko yun. Sa tingin mo ba talaga pera ang habol ko? Emong, kilala niya si Sheena. Malakas ang hinala ko na siya ang daan para malaman natin kung ano nangyari sa kaibigan natin. Ayos siya. Anong plano mo? Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Sa mga ganitong pagkakataon, ang kailangan natin maging matalino. Kailangan natin makipaglaro sa mga kalaban. Huwag ka mag-alala, kaya kong protektahan ang sarili ko. Ay, hindi ko na kinakaya yung mga naiisip mo. Hindi biro yung pinaplano mo, ha? Hindi ka ba natatakot? Hindi kasi ako mapapalagay kung wala akong gagawin eh. Lalo na't malakas ang pakiramdam ko na malapit na nating malaman ang katotohanan. Nang sumunod na gabi, nakipagkita si Leia sa lalaki kaya mag-isa lamang sa pagtitinda si Emong habang nag-aalala para sa kanyang mga kaibigan. Samantala, sakay ng kotse, pumarada sa harap ng malaking tarangkahan ang lalaki. Bumabayon para kausapin ang gwardya. Maya-maya, bumalik yon at dumaan sila sa isa pang tarangkahan, papunta sa bahay kung saan doon nananabik ng naghihintay si Anton.
Nang makarating sa loob, inabutan ni Anton ang lalaki ng malaking halaga ng pera at agad na rin yung umalis. Leia, ikaw nang bahala sa kaibigan ko ha. Pag uwi mo, pwede naman kitang sunduin kung gusto mo. O di kaya mag-tricycle ka na lang. Paano? Mauna na ako ha. Sige, bye. Hi, Anton. Ako nga pala si Leia. Tama nga si Jason. Napakagwapo mo at mukha kang mabango. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo at gagawin natin. Dahil handa ako makipaglaro sa'yo. Yan. Yan ang gusto ko sa babae. Yung hindi na kailangan magpakipot pa at saksakan ng pag-iinarte. Alam mo, lahat ng mga nakakalaro ko, ayaw nang umayaw at hindi na ako nakakalimutan. Halika na. Si Leia na mismo ang humila noon sa pintuan. Kitang-kita naman ang pagkasabik sa mukha ni Anton noong mga oras na yon, habang bahagya ng nakahawak sa bewang ng dalaga. Pinahiga ni Leia ang lalaki, sabay itinali ang kamay at paa. Lalo namang nasabik si Anton sa pakulo ng dalaga. Pinagmamasdan niya ang magandang hubog ng katawan noon habang paisa-isang tinatanggal ang butones ng damit. Halos lumuwa ang mata ni Anton nang makita ang mga nakakadiring butlig na tila ba nagtutubig sa dibdib at iba pang parte ng katawan ni Leia. Ha? Ano mga yan? Lumayo ka sa akin. Baka mahuwaan pa ako ng sakit na meron ka. Umalis ka na. Hindi kita babayaran. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka dyan. Alam mo, mas pandidirihan ka ng mga tao, lalong-lalo na ng asawa mo kapag nalaman niya ang ginagawa mo. Tsaka sayang naman ang oras ng pagpunta ko dito. Bayaran mo ko. Kung ayaw mong gamitin ko tong panghampas mo at punuin ko ng latay ang makapal mong pagmumuka. Wag, magbabayad na ako. Kumuha ka ng kahit magkano dyan sa kabinet, tapos umalis ka na. Habang naglalakad si Leia papunta sa kabinet, may napulot siyang pamilyar na bracelet sa sahig. Hindi ako maaari magkamali. Kay Sheena to. Hayop ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Nang makakuha ng pera, agad nang lumabas si Leia sa kwartong yon. Sandali lang. Sabi mo umalis na ako. Ano nagpabago sa isip mo, ha? Talagan mo muna ako dito. Bakit ko naman gagawin yon? Ayoko nga. Siguro mas masaya kung yung asawa mong gagawa niyan para sa'yo. Bye! Iniwan yon ng dalaga sa ganoong sitwasyon. Mabuti na lamang bumalik doon si Jason, kaya naman nakalagan niya ng tali si Anton. Hayop na babae yun. Kasalanan mo to eh. Alam mo bang maruming babae yun? Mukhang may sakit na sa dami ng lalaking nakayari sa kanya. Hindi hamak na mastuso pa sa akin. Tarantado. Malay ko ba naman? Mukha naman kasing ewan ko sa'yo. Wag mo nang ibabalik dito yun ha, kundi malilintikan ka sa akin. Makalipas ang 1 linggo, nagulat na lamang si Anton nang ipakilala sa kanya ni Marisa ang bago nilang kasambahay. Mabait at maaasahan tong si Leia. Alam mo ba, tinulungan niya ako nung muntik na akong mapatay na magnanakaw na tumambang sa akin noong nakaraan. Napakatapang niya, kaya yan, bilang kapalit sa kabaitan niya, binigyan ko siya ng trabaho. Nanlilisik naman ang mga mata ni Anton habang nakatingin sa dalaga. Madam, parang hindi po yata ako gusto ni Sir. Tingnan niyo po para pong galit siya at... Pasensya na. Ganito lang talaga ako kung tumingin. Oo nga naman. Ganyan talaga siya. Masamang tumingin at masakit sa paningin. Han naman. Ang swerte niyo naman po. Kasi wala po sa itsura ni Sir na maglolo ko. Diyan ka nagkakamali, iha. Mukha lang yung inosente pero pagdating sa babae, matinik yan. Napakahusay niyan magtago. Ay naku po Sir, bad yan ha. Ang ganda-ganda ho ni Madam para maghanap pa kayo ng iba. Madam, magluluto na po ako para marami po akong matapos na trabaho. Nang makalingat, agad na pinuntahan ni Anton sa kusina si Leia para kumprontahin. Anong ginagawa mo dito? Ano po bang sinasabi niyo, Sir?
Nagtatrabaho po ako. Kailangan ko ng pera. Ayaw niyo naman sa akin kaya magtatrabaho na lang ako dito bilang kasambahay. Hindi ko maaatim na isang marumit na kakadiring babae magluluto at magtatrabaho dito sa loob ng pamamahay ko. Wow! Ang linis niyo naman, sir. Bitawan yung braso ko. Kung hindi, sisigaw ako ng malakas. O di kaya, sasaksakin kita nitong kutsilyo. Ano? Madam? Wisit ka talaga. Leia, ano yon? Hinahanap po kasi kayo ni sir. Baka po namimiss na kayo. Wala nang nagawa pa si Anton. Sa sobrang inis, umalis na lamang muna yon ng bahay para magpalipas ng galit. Nang sumapit ang gabi, niyaya naman ni Marisa si Leia na uminom. Dala ng kalasingan, hindi sinasadyang nakapaglabas ng saloobin si Marisa kay Leia tungkol sa mga problema nilang mag-asawa. Hayop yang si Anton. Dahil sa kanya, naging masamang asawa ko. Nakapatay ako dahil sa kanya. Nakapatay? Bakit ho? Pinatay ko ang babae ng hayop na yan. Pinatay ko siya. Muling binalikan ni Marisa ang gabi na hindi niya inaasahan. Hayop ka? Mga hayop kayo! Isang malakas na putok ng baril at tumama ang bala noon sa katawan ni Sheena. Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Bakit? Dapat ba sa'yo ko ipinutok ang baril para mahimasmasan ka? Paano mo nagawa sa akin to, ha? Hindi ka ba talaga titigil sa pambababae mo? Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi na to mauulit, Han. Anong gagawin natin sa kanya? Hindi na siya humihinga. Patay na siya. Hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang babaeng yan. At dapat lang siya mamatay. Ano nakita mo sa kanya? Nawala sa akin, ha? Ano? Sumagot ka. Han, nambababae lang naman ako pero ikaw pa rin naman ang mahal ko. Kailangan natin mailigpit ang katawan niya dahil siguradong... Gusto mo bang makulong? Kasalanan mo lahat ng to. Kasalanan mo! Matapos maikwento ng lasing na si Marisa kay Leia ang nangyari, hindi niya napigilan ang sarili na mapahagulhol. Habang nakayakap sa kanya si Marisa na tila punong-puno ng pagsisisi sa kanyang nagawa. Kinaumagahan, nagising na lamang si Marisa na wala na si Leia. Nagtaka siya kung bakit, ngunit naiintindihan niya naman sa pag-aakalang natakot yun sa kanyang nalaman. Hayaan mo na yun, mas mabuti na rin na umalis siya. Mukhang hindi naman mapagkakatiwalaan. Sa kabilang banda, agad na tumungo si Leia sa bahay ni na Lola Mengay para ipaalam ang kanyang natuklasan. Wala tayong laban sa yaman nila. Pero may iba pang paraan para may paghiganti natin ang apo ko. Mga wala silang puso. Tutulungan ko ho kayo. Gusto ko pong makasiguro na magbabayad sila sa kasalanan nila. Patawarin mo ko, Iha, dahil minsan kitang pinaghinalaan sa nangyari sa kanya. Huwag niyo na hong isipin yan. Ang mahalaga sa ngayon, alam na natin ang totoo. Sana lang ay malaman natin kung nasaan itinapon ng mag-asawang yun ang bangkay ni Sheena. Kinagabihan, habang naliligo si Marisa sa banyo, bigla na lamang yun napasigaw nang makita na nalalagas ang kanyang buhok at napakarami niyang pasa at nagnanaknak na malalaking paso sa katawan. Anton! Tulong! Tulungan mo ako! Ano nangyayari? Bakit ako nagkakaganito? Anong mga yan? Hindi pwedeng mangyari sa akin to. Anong gagawin ko? Sabihin mo nga sa akin, may tinatago ka bang sakit? Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong sakit. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi kaya kinukulam ako? At sino naman ang gagawa nun sa'yo? Malamang isa sa mga babae mo. Ikaw naman lagi nagdadala ng kamalasan sa bahay na ito eh. At wala ka nang ginawa kundi isisi sa akin ang lahat. Nakakasawa ka na. At ikaw pa talagang nagsisisi. Alam nating dalawa na ikaw ang dahilan kung bakit... Hindi ako makahinga, Anton. Huwag mo akong artehan ng ganyan, Marisa. Hindi nakakatuwa. Gumising ka. Marisa,
Marisa! Ano mga to? Napakabaho! Bigla na lamang bumulwak ang putik at nana na may kasamang bulati at uod sa bibig ni Marisa. Tatayo na lang sana si Anton para tawagin ang kanyang mga anak nang bigla naman yung namilipit sa sobrang pananakit ng kanyang tiyan hanggang sa gumapang na yun sa sahig. Unti-unti niyang naramdaman ang paglobo ng kanyang tiyan hanggang sa pumutok yun at may naglabasang iba't ibang insekto. Gumagalaw pa ang mga yun. Kasabay noon ay may lumalabas na anay sa kanyang ilong at tainga, kasabay ng kanyang paghiyaw. Tama na! Tulong! Tulungan niyo ako! Ilang sandali pa, may kung anong pwersa na humila sa kanyang dila at malakas niyang nakagat at naputol yun. Napakaraming dugo ang tumilamsik kasabay ang patuloy na pagsuka ng napakabahong putik. Samantala, Hindi pa siya marapat mamatay ng ganito kadali. Pahihirapan pa natin siya. Dapat lang magdusa siya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Napakasama niya. Sisiguruhin ko na mananatiling malakas ang sumpa na babaunin niya hanggang ikalawang buhay. Gusto ko na sa bawat segundo na natitirang oras niya ay mapuno siya ng takot at pagsisisi. Sa ngalan ng aming pinag-anib na kapangyarihan, pagtibayin ang sumpa ng kamatayan at pasakit na unti-unting kikitil sa kanyang buhay. sa kabilang banda, isinugod pa sa ospital ang mag-asawa, ngunit tinanggihan na yon ng doktor dahil sa malubha at di pangkaraniwang kalagayan ng mag-asawa. Wala ng buhay si Marisa. Palala naman ang palala ang kondisyon ni Anton, kaya naman napilitan ang isa sa mga katulong na maghanap ng albularyo na may alam sa panggagamot ng barang at dahil na rin sa pagmamakaawa ng kanilang mga anak. Nang makita ng albularyo ang kalagayan ni Anton ay napailing na lamang yun. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi basta-basta ang pambabarang na ito. Napakalakas na pinag-ugnay na kapangyarihan. Malaki ang naging atraso ng tatay nyo, kaya wala na tayong magagawa. Maaaring pansamantalang maibsan ang nararamdaman niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi rin magtatagal ay babawian siya ng buhay, katulad na nangyari sa nanay nyo. Barang din ang kanyang ikinamatay. At lahat ng ito ay nangyayari dahil sa isang malaking kasalanan na kanilang nagawa. Napahagulhol na lamang ang magkapatid at naguguluhan sa kanilang mga nalaman. Makalipas ang isa pang linggo, sigurado ka bang kaya mo na? Hindi na ba masakit ang sugat mo? Opo, kaya ko naman na po. Medyo nanunumbalik na rin ho ang lakas ko. Ay, grabe ang pinagdaanan mo, iha. Paano na lamang kung hindi ako nagawi sa liblib na lugar na yon? Baka kung napano ka na. Maraming salamat ho, Manong. Salamat ho sa inyo ni Nanang. Kahit ho kailangan nyo ng pera ay hindi ho kayo nagdalawang isip na dalhin ako sa ospital. Salamat din ho sa pansamantalang pagkupkup nyo sa akin. Huwag ho kayo mag-alala. Babayaran ko ho lahat ng yon dahil alam kong kailangan din maoperahan ni Nanang. Huwag mo na munang alalahanin ang bagay na yan. Mas importante ang buhay, higit sa ano paman. Isa pa, alam ko kung gaano kabuti ang puso mo. Kaya sa kabila ng lahat, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Siguro nga po. Huwag po kayo mag-alala. Sa pangalawang pagkakataon na binigay niya sa akin para mabuhay, gagawin ko na ho kung anong tama para sa sarili ko at sa mata ng Diyos. Lahat naman po na nangyari sa akin ay bunga ng isang maling desisyon. Gusto ko na lamang pong mamuhay ng payapa at magpakalayo-layo para sa kaligtasan ko. Hindi ka ba magsasampa ng kaso? Hindi mo ba bibigyan ng hustisya ang pagtatangka nila sa buhay mo? Bahala na ho ang karma na gumawa nun para sa akin.
Sa ngayon ho, gusto ko lang makasama mga kaibigan ko. Alam ko, nararamdaman ko na nag-aalala na sila para sa akin. Nang sumunod na araw, abala sa pagkukwentuhan sina Emong, Leia at ang mag-asawang sina Lolo Paeng at Lola Mengay sa balkonahe ng kanilang bahay. Sabay-sabay silang napalingon nang may tumigil na tricycle sa tapat ng kanilang tarangkahan. Hindi makapaniwala ang mga yon nang makita si Sheena na noon ay bahagyang paika-ika pang naglalakad dahil nanghihina pa rin sa kanyang natamo. Apo, buhay ka! Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Lola, huwag na ho kayong umiyak. Nandito na ho ako. Buhay na buhay at hindi pa po ako maaaring mamatay. Sheena, akala namin pinatay ka na ng mga hayop na yon kasi paano mo nalaman? Huwag mong sabihin na... Oo, muntik na rin niya mapahamak para lang malaman kung ano nangyari sa'yo. Ewan ko ba, magkapatid yata kayo eh. Parehong saksakan ng tigas ng ulo ninyo. Ay, ikaw talaga. Bakit mo ginawa yon? Hindi ka ba nila sinaktan? Anong ginawa sa'yo ng hayop na Anton na yon? Kalimutan na natin yon. Basta sa ngayon, gusto lang muna kitang... Emong, hindi mo ba namiss ang kaibigan natin? Bakit kayo ganyan? Ayaw ko pa namang umiiyak at nakakabawas ng kapugian. Sana'y mapanatili niyong ganyang katibay ang pagkakaibigan ninyo. Apo, mas makabubuti kung dumito ka muna at na maalagaan ka namin. Ipahinga mo muna ang isip at katawan mo. Hayaan mo muna sina Emong at Leia sa negosyo ninyo. Kailangan mo munang alagaan ang sarili mo. Tsaka wala ka na rin dapat ikatakot pa dahil pinagbayad na namin sila sa mga nagawa nilang kasalanan sa'yo. Siya nga po pala, Manong, halipo muna kayo dito. Agad namang lumapit ang matandang lalaki sa kanila na may masayang ngiti sa kanyang mga labi. Lolo, Lola, Emong, Leia, gusto ko palang ipakilala sa inyo ang... Ay, Diyos ko naman, Apo. Huwag naman ganito. Huwag ka naman pumatol sa kaidaran lang namin ng Lolo Paeng mo. Ay, Jesus Mariosep, hindi po ako boyfriend ng apo ninyo. Ako ho yung nakakita sa kanya sa may sementeryo nung itapon ho siya roon ng mag-asawa. Hindi ko naman ho matiis na hindi siya tulungan, lalo na ho't minsan ko na siya naging pasahero. At kahit sino naman sigurong nakakita sa kanya, itutulungan siya. Ganun ba? Salamat sa'yo. Pasensya na. Mas matatanggap ko pa kung ako na lamang ang liligawan mo kaysa sa apo ko. May asawa na ho ako. Pasensya na. Ay, iha, uuwi na muna ako. Dumalaw ka na lang sa amin kapag malakas ka na, ha? Abay, hindi na ako bet. Hindi na ata gumagana yung beauty ko, ha? Aray! Kapag ako lumilingon sa iba, galit na galit ka. Tapos ngayon, harap-harapan mo ipinamumukha sa akin na interesado ka pa magpaligaw sa iba. Manahimik ka nga dyan. Nagbibiro lang naman ako. Kung ako ikakarengkeng, di sana noon pa. Ngayon pa ba? Uugod-ugod na tayo. At saka, huwag ka mag-alala. Kung sakali man ay hindi na rin naman ako mabubuntis. Ay naku, ito talagang matandang ito. Puro kalokohan. Baka ho pwede nyo naman kaming patikmin ng napakasarap nyong tinola. At saka, mukha hong gutom na si Sheena. Nangangayayat na at mukhang kailangan niya ng humigop ng sabaw. Siya, manghuli ka ng manok sa likod at katayin natin. Ikaw, Apo, magpahinga ka muna, ha? Leia, alalayan mo muna ang kaibigan mo at magkwentuhan muna kayo. Iginiya naman ni Leia si Sheena sa silid ng dalawang matanda at pinahiga roon ang dalaga habang nagkukwento tungkol sa nangyari. Hindi ko akalain na magagawa mo yon para sa akin. Salamat. Salamat sa bracelet na binigay mo dahil yun ang nag-udyok sa akin na ituloy ang plano ko. Akala ko nga si Anton talagang pumatay sa'yo. Yung asawa niya pala. Pareho lang naman sila. Sa paulit-ulit na pananakit sa akin, alam ko na darating talagang araw na mapapatay niya ako.
Isa pa, naiintindihan ko kung bakit nagawa yun ng asawa niya. Hindi niya alam na ginagawa yun ni Anton. Baka iniisip niya na kabit ako ng asawa niya. Hindi niya alam na ginagawa lang akong parausan ng demonyong yon kapalit ng pera. Isang malaking pagkakamali na ginawa ko yon. Naging miserable ako sa kagustuhan ko mabuhay si nanay. Ang totoo, ako ang pansamantalang pumatay sa sarili ko. Wala pa rin silang karapatang gawin sa iyo yon, kaya dapat lang na magdusa sila. Ano bang ginawa mo? Wala na si Marisa at si Anton. Nararamdaman ko na malapit ng katapusan niya. Binarang namin siya, kaya siguradong sa mga oras na to, labis niya ng pinagsisisihan ng lahat. O di kaya naman, hinihiling niya na sana'y mamatay na lang siya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Barang? Teka, tinuruan ka ni Lola? Hindi. Sadyang may alam ako dahil isa ring mambabarang ang lola ko. Tapos, nagtulungan kami ni Lola para pahirapan sila, kaya wala na sila magagawa para masaktan ka pa. Mahigpit na yakap na lamang ang itinugon ni Sheena sa kanyang kaibigan habang nagpapasalamat kay Leia. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama ay hindi maikilos ni Anton ang kanyang tila na aagnas na katawan. Ramdam niya ang kirot at hapdi ng naglalakihang mga sugat. Ilang sandali lamang, may naramdaman siyang gumagalaw sa kanyang mga mata hanggang sa lumuha siya ng dugo at nana kasabay ng paglabas ng mga insektong patay na. Sa wakas, natapos na rin ang iyong paghihirap. Doon ka naman magdusa sa impyerno. Walang katapusang parusang nararapat sa taong katulad mo. Yon, isang malupit na naman na kwento mula sa kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, sa susunod na po ang shoutout natin. Promise po yan, babawi ako sa susunod. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa kwentong Enteng.